Marami ako nababasang comment na nasubrahan daw sa asukal itong ating puto balanghoy. No, hindi po. Sa totoo lang matabang pa po siya kasi 3 kilo po itong pinuto ko tapos 1/4 lang na asukal ang nilagay ko. Ito na pala yung request niyo mga B, ang full process ng ating putong balanghoy. Madali lang naman to, super dali lang talaga. Marami ding nagko-comment na basa ra daw itong ating putong balanghoy. Yes, basa ra jud siya. Ayaw ko kasi sa puto yung sobrang tuyo na sobrahan sa piga na parang harina na kasi pag lumamig yun matigas na kainin. Gusto ko kasi yung mamasa-masa ba? Charot. Tulad nitong ating puto, pag lumamig na to, malambot pa rin siya kainin. Magsimula na nga tayo. Sa reseping ito, nagama lang ako ng 3 kilo ng balanghoy. Maganda pa itong ating balanghoy kasi sakto lang ito sa edad. Pero kung pamputo talaga, dapat 7 months old pataas hanggang 1 year. Yun yung magandang ipamputo para pagpiga mo, talagang tuyong-tuyo siya. Ito kasi sa atin, matubig pa talaga siya, kaya medyo mahirap siya pigaan. Kaya kahit 3 kilo lang siya, ang kunti lang na naputo ko kasi halos tubig yung nakukuha ko pagpiga ko. Pero ang advantage dito, madali siyang kudkurin. Unlike dun sa magulang na ang tigas dahil makahoy na siya. Pagkatapos kong ang kudkurin ay pinigaan at hinimay-himay ito ng tatay ko kaya hindi ko na nakunan ng video. Nilagyan ko ng 1/4 muscovado sugar, kunting asin at kinumot-kumot sa dakong kamot ang puto nating pagkalami-lami. Charot. At nagpakulo na nga tayo sa ating takori kasi dito tayo magluluto. Kaya kung gusto nyo kumain ng puto, gaya nito, tapos wala rin kayong lutuan, gaya ko, pwede nyo tong gawin. Kumuha lang kayo ng takori at bagol, tapos ipatong nyo lang yung bagol sa top ng takori, tapos bulitan nyo ng kinudkod na balanghoy yung mga butas-butas para hindi sumingaw kasama yung bibig ng takori. Pag kumulo na, pwede nyo na ilagay yung balanghoy sa bagol, yung dami kayo na ang bahala. Itong sa akin medyo punuto, tapos lagyan nyo ng dahon bago nyo takpan. Sobrang dali lang nito maluto. Itong sa akin, niluto ko to ng 5 minutes, tapos binaliktad ko. Actually, luto na to, pero gusto ko kasi bumilog-bilog siya, kaya niluto ko ulit ng 3 minutes yung kabilang side. Ali 8 minutes lahat bago naluto. Malaking bilog din kasi itong ginawa ko. Dapat katamtaman lang din sa apoy pag nagluluto para hindi pilit sa luto at maluto yung buong bilog. Hindi katulad ng iba na may mga puti-puti pa na ewan, yung mga buo-buo na sa pagkakudkod na hilaw pa siya. Baka malason pa tayo, charot. Nakakalason ba talaga ang balanghoy? Sa reseping ito, which is 3 kilong balanghoy, ay nakagawa tayo ng 5 bilog. Malalaking bilog. As in, malalaki talaga tong ginawa ko. Kaya isang bilog, 2 tao yung kumain. So, ito na pala yung final look ng ating putong balanghoy. Sobrang nakakatakam talaga. Ito yung gustong-gusto ko, yung ganitong luto. Malambot, juicy, hindi tuyo, hindi matigas. Sana nasagot yung mga katanungan nyo, charot. Tayo ko kutsara palihog. Dili ko juice ha. Init.